tuwing magsisiping kami, nanonood siya ng ibang babae sa cellphone niya, tinatakpan niya ng unan ang mukha ko. O di kaya magsasarili siya na minsan ni kadugo niya pa yung pinagpapantasyahan pero niya. Nagstay pa rin ako dahil kapag iiwan ko siya, tinatakot niya ako na magpapakamatay or papatayin niya yung mga kaaway niya. 14 lang ako nang magkakilala kami. 1 year kaming LDR at sa 1 year na yun ay puro sakit ang ibinigay niya sa akin. Yun ay dahil sa dami niyang babae. Pero nangingibabaw pa rin yung awa ko kapag nagsasorry siya. At pag sinasabi niya na mag-isa lang siya kaya niya yun nagagawa. Na halos gabi-gabi ibang babae ang nakakachat niya pero lagi ko siyang pinapatawad. At nagkasundo kami na magsasama kami pag may trabaho na siya. At nung nagkatrabaho siya ay tinupad ko yung pangako ko at nagsama kami. Na noon ay huminto ako sa pag-aaral. At nung nagsama kami ay dun ko nalaman na lahat pala ng tungkol sa kanya ay puro kasinungalingan. Na ultimo pangalan at edad pati na rin pamilya ay ibang-iba sa sinabi niya sa akin nung LDR kami. Sabi niya 20 pa lang siya pero 32 na pala siya. Pero tinanggap ko pa rin siya. Pero sa tuwing magsisiping kami ay nanonood siya ng ibang babae sa cellphone niya at tinatakpan niya ng uno ng mukha ko habang ginagawa niya yon. Nagstay pa rin ako dahil pag iniiwan ko siya ay tinatakot niya ako na magpapakamatay siya or papatayin niya yung mga kaaway niya. Kaya sobrang natakot ako noon. Minsan pa nahuhuli ko siya na nagsasarili sa madaling araw sa ibang babae. O di kaya minsan ikadugo niya pa yung pinagpapantasyahan niya. Nilaman ko yun kasi nagpapanggap lang akong tulog habang ginagawa niya yon. Pero wala akong ibang magawa kundi ang umiyak dahil kapag kinukumpronta ko siya ay nag-aaway na naman kami at ako naman yung talo. Nabukod doon ay nakikipagrelasyon siya sa mga bata na 9 to 15 years old. At kapag galit siya sa iba ay ako yung minumura niya. Kaya't binaling ko na lang yung attention ko sa pagtatrabaho pero hindi ko kinaya. Dahil kapag uuwi ako ay nauulit lang naman yun. Sa 4 na taon namin pagsasama ay nagdesisyon na ako na umuwi sa amin. At pinagputuloy ko yung pag-aaral ko. Pero nalaman ng pamilya ko na may depression ako dahil ayoko nang maingay. Tapos nag-chat pa sa akin yung ex ko at sinisisi niya ako na sinira ko daw yung buhay niya. Samantalang ako yung nagpasok sa kanya sa trabaho. Sabi niya dinurog ko raw siya at niloko ko siya na para bang tinrato niya ako ng tama. Yes, tinatrato niya akong prinsesa kapag nasa public kami pero iba siya pag kami na lang dalawa. Nasabi niya pa niloko ko raw siya dahil pinagpalit ko siya sa kaibigan ko online. Na siya kasi yung naging sandalan ko at nakinig at tinanggap ako ng buo. Masasabi ko na sobrang swerte ko sa kanya. Ngayon ay nagsasama na kami pero yung depression ko hindi pa rin kumagaling. Umiinom naman ako ng gamot pero minsan pag naalala ko siya gusto ko na lang tapusin ang lahat. Galit na galit ako sa sarili ko na bakit sinira ko yung buhay ko para lang sa kanya. Na bakit hinayaan kong mangyari yon. Mahal ko naman yung kinakasama ko ngayon at masaya naman kami. Pero hindi ko pa rin talaga makalimutan lahat ng ginawa niya at nakukonsensya rin ako dahil nga niloko ko siya. Pero dapat nga ba na makonsensya ako at kasalanan ko po bang talaga? Mamilan kailangan ko po ng advice. Letter sender, Lilet. Tigilan mo makipag-communicate dyan sa ex mo na hindi ka naman dapat makonsensya, na dapat nga pinapakulong mo yan eh. Nadismaya ako na despite ang naranasan mo, hindi ka muna nag-heal. Ang bata mo pa, 14 nang nakipag-live-in ka. 4 years ka na manipulate ng manyak na yan. And then ngayon sumubo ka ulit. Ning nasa healing stage ka pa, na tama na sana yung decision mo na iniwan mo yung ex mo at nag-back to school ka. Hindi ka ba nagagabayan ng pamilya mo or matigas yung ulo mo? Depressed ka pa sa ex mo tapos nakapag-live-in ka ulit? Bakit hindi ka muna magtapos ng pag-aaral? Bakit madaling-madali kang mag-asawa tapos puro live-in? Sinisira mo yung buhay mo dahil sa lalaki. Yung kinakasama mo ngayon bago pa lang kaya smooth pa. Nang it's not too late para mangarap ka naman ng mas mataas at hindi pag-aasawa yung goal. Heal yourself, self-love, ayusin mo muna yung sarili mo at ialis mo muna sa bangungot. Ang pag-aasawa andyan lang yan. Pero yung nawawala sa'yo ngayon habang bata ka pa, hindi mo na maibabalik yan. Bumalik ka sa pag-aaral mo at ayusin mo yung buhay mo para hindi ka naloloko, nauuto at sinasamantala ang kainosentihan mo. Huwag kang magmadali sa buhay. Di lalaki ang gamot, utang na loob.